Kabanata 3341. Maraming elite cultivator ang nag-aral ng 5 Great Paths ngunit naiintindihan lamang nila ang mga pangunahing kaalaman nito. Sa makatuwid, wala sa kanila ang maaaring lumikha ng paraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan. Ang Path Sect ay naintriga sa paraan ng paglilinang ng 5 Great Paths. Sa paglipas ng panahon, sila ang magiging pinakamakapangyarihang sekta sa universo kung nakuha nila ang paraan ng paglilinang ng 5 Great Paths. Nagsimulang mag-isip ng malalim si James. Ang Path Sect ay nag-alok na ibigay sa kanya ang anumang bagay kapalit ng paraan ng paglilinang. Gayunpaman, wala siyang gusto. Pagkatapos pag-isipan ito, humingi ng tawad si James. "I'm very sorry. Pero wala akong kailangan sa ngayon." Parehong nadismaya sina Xavier at Xbalanque sa kanyang tugon. Bagamat alam nilang mahirap makuha ang ganoong malalim na paraan ng paglilinang mula kay James, sinubukan pa rin nilang tanungin siya. Matapos tanggihan ni James ang kanilang alok, hindi na nagpumilit ang dalawa na makipag-barter sa kanya. Nagpaalam na sila at umalis na. Muling tumalon si James sa bakod ng bakuran. Tiningnan niya ang mga umaatres na figure ni Xavier at Xbalanque at Bamulong. Ganon ba kalakas ang paraan ng paglilinang ng 5 dakilang daan? Kahit ang isang mystical ancestral god ay nagpakumbaba para makuha ito mula sa akin. Habang ginagamit niya ang kanyang isip upang kontrolin ang time ousia sa kanyang katawan, isang malakas na puwersa ang dumaan dito. Sa sandaling iyon, kontrolado ni James ang oras. Mabilis na bumaliktad ang oras sa paligid niya. Sina Xavier at Xbalanque, na medyo malayo ang nilakad, ay nabaligtad ang mga hakbang. Ang kapangyarihan ng oras ay hindi kapani-paniwala. Napanganga si James. Ginamit niya ang time power para pabilisin ang paglipas ng oras at pagkatapos ay fast forward muli ang kanyang dalawang bisita sa malayo. Nang maglaon, nag-eksperimento si James sa power of space. Matapos maging pamilyar sa space power, maaaring mawala si James sa nakapalibot na espasyo ng walang bakas. Bumalik sa courtyard sina Xavier at Xbalanque, na dati nang umalis. Matapos maramdaman na nagmamanipula ng oras si James sa lugar, pagdating nila sa labas ng courtyard, pinanood nila si James na nagbabrand ng power of time and space at napabuntong hininga sa pagkamangha. Sabi ni Xbalanque, "Amazing! Ito ay kung magkano ang maaari niyang gawin lamang malaman ang mga pangunahing kaalaman ng 5 Great Paths. Sa mas maraming pagsasanay, maaari siyang maging isang walang kapantay na powerhouse sa universo kapag naabot niya ang ancestral god rank kasama si Ausias ng 5 dakilang daan. Siya ay halos hindi magagapi," sinabi ni Xavier bilang tugon. Talaga, hindi aabutin ng maraming taon bago siya maging isa sa mga pinakadakilang powerhouse sa ating universo. Matapos siyang pagmasdan saglit, nagkomento ang dalawa kay James at umalis na sa looban. Nang makaalis na sila, lumabas si James sa espasyong pinagtaguan niya. Lumutang siya sa hangin at isinaaktibo ang kapangyarihan ng buhay. Sa simpleng pagyabong ng kanyang kamay, isang puting liwanag ang lumitaw. Ang puting liwanag ay sumikat sa lupa, at ang ilang mga damo ay agad na sumibol mula sa lupa. Ang pagkakaroon ng life power ay nagbigay daan sa kanya na lumikha ng bagong buhay. Mamatay. Muli namang ikinaway ni James ang kanyang kamay. At agad na natuyo ang damo. Sa wakas, sinubukan niya ang power of reincarnation. Ang reincarnation power ay ang pinakamystical sa 5 Great Paths. Pinagsama nito ang buhay at kamatayan, na nagpapahintulot sa kanya na magbigay ng buhay at kumuha ng buhay. Haha, matapos subukan ang kapangyarihan ng 5 dakilang daan, tumawa si James sa kasiyahan. Sa gayong mga kapangyarihan,
Walang makakalaban sa kanya kung siya ay naging isang Grand Emperor o kahit isang ancestral god. Si James ay puno ng kumpiyansa at nadama na hindi matatalo. Magiging macrocosm ancestral god ako sooner or later. Naikuyom ng mahigpit ni James ang kanyang mga kamao. At nagsuot siya ng determinadong ekspresyon. Hintayin mo ako, Winnie. Pagkatapos kong maging isang macrocosm ancestral god, maglalakbay ako sa nakaraan para iligtas ka. Walang sino man ang makapagkukulong sa aking anak. Kahit na ang landas sa langit. Matapos maunawaan ni James ang 5 dakilang daan, nadama niya na walang kahanga-hanga tungkol sa isang ancestral god. Matatag siyang naniniwala na madali niyang matatalo ang isang ancestral god sa kaunting pagsasanay. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank ay nanatiling medyo mababa, at mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Ang kanyang susunod na prioridad ay ang itaas ang kanyang cultivation na ranggo sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng higit pang pagsasanay. May panahon pa bago nalanta ang sagradong pamumulaklak. Agad namang kumilos si James at naglagay ng time formation sa looban. Dahil nalinang na niya ang isang time ousia, nagkaroon siya ng masalimuot na pag-unawa sa time path. Nahigitan pa ng kanyang kaalaman si Emperor Jabari, kung kahit si Emperor Jabari ay makapag-set up ng time formation. Ito ay isang piraso ng cake para kay James. Walang kamali-mali na set up ni James ang formation nang wala sa oras. Ang time formation ay mas advanced kaysa sa itinakda ni Emperor Jabari noong nakaraan. Bukod dito, ito ay mas mahusay din kaysa sa nasa loob ng Celestial Abodes Time Chamber. Ang 3 buwan sa loob ng Celestial Abodes Time Chamber ay katumbas ng isang araw sa labas ng mundo. Samantala, isang araw sa labas ng mundo ay isang taon sa loob ng time formation ni James. Sinimulan ni James na linangin at pag-aralan ang kanyang mga landas sa loob ng Porma Sion. Ang kanyang sword path na si Ausia ay dumaan sa 3 consolidation. Kaya, binalak niyang tumuon sa iba pang mga landas. Kinailangan niyang makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa. Pagkatapos ay palakasin ang kanyang Ausias para makadaan sila sa isa pang consolidation. Magtatagal ang mga ordinaryong tao upang linangin ang isang solong Ausia. Hindi lamang ito mangangailangan ng kapangyarihan ng langit at lupa upang palakasin ito. Ngunit kailangan din ng isang tao ng malalim na pag-unawa sa mga landas. Ito ang 2 kinakailangan para sa isang Ausia na dumaan sa consolidation. Umupo si James sa loob ng time formation at nagsimulang sumipsip ng primordial energy sa paligid niya para mapahusay ang kapangyarihan ng kanyang Ausia. Kasabay nito, nakatutok din siya sa pagsusuri sa elemental path. Damaloy ang oras ng hindi napapansin ni James. Lalong lumalim ang pag-unawa ni James sa elemental path. At hindi nagtagal. Ang kanyang elemental Ausia ay dumaan sa pangalawang consolidation nito. Sumunod, nakatuon siya sa yin at yang paths. Sa wakas, hinasa niya ang kanyang curse path. Ang lahat ng Ausia ni James ay dumaan sa kanilang pangalawang consolidation maliban sa dark Ausia. Nais ni James na pagandahin ang kanyang dark Ausia ngunit nalaman na ang kapangyarihan ng illuminated world ay hindi mako-convert sa dark power. Sa makatuwid, imposible para sa kanya na pinuhin ang kanyang dark Ausia sa illuminated world. Wala siyang choice kundi ang talikuran ang gawaing iyon sa ngayon. Ang aking sword path Ausia ay dumaan sa 3 consolidation. At bukod sa dark Ausia at ang 5 great paths, ang iba ay dumaan sa 2. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at tiningnan kung ilang oras na ang lumipas. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niya na 100 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Matagal na siyang nag-practice sa loob ng time formation. Isang araw sa labas ay 1 taon sa formation. Ang paggugol ng 10 araw dito ay katulad ng 10 taon sa labas.
Ang isang taon na ginugol sa paglilinang sa loob nito ay naging 365 taon. Ang 10 taon ay naging 3,650 taon. Ang isang siglo ay naging 36, 500 taon. Si James ay nilinang sa time formation sa loob ng 36, 500 taon. Ipinakalat niya ang time formation. Matapos matuno ang time formation, nakita ni James ang isang magandang babae sa looban. Umupo siya sa isang batong upuan sa tabi niya. Habang iniisip ang kanyang ulo. Si Leticia iyon. Nang makitang na-disperse ni James ang time formation, natigilan siya sa pag-iisip at tumayo. Lumapit si Leticia kay James at nakangiting nagtanong, "Tapos ka na bang magtanim?" James. Oo. Bahagyang tumango si James at tumingin sa kanya. Nagtatanong, "Ano ang natutunan mo sa pag-inspeksyon sa Sacred Blossom sa pagkakataong ito?" Sabi ni Leticia, "Ang Sacred Bloom in full bloom ay kahanga-hanga. Napakaraming kaalaman ang nakuha ko. Ngunit magtatagal ako para ganap na matuno ang impormasyon." Sige. Tumango si James. Tumingin si Leticia kay James. At isang matangkad na ngiti ang nabuo sa kanyang magandang mukha. "Congratulations, James." Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Sinabi ni Leticia, "Hindi ko alam kung ano ang natutunan mo mula sa Sacred Blossom noong ito ay ganap na namumulaklak. Ngunit alam kong nilinang mo ang Ausias ng 5 dakilang daan. Kumalat na ang balita nito. At isa kang malaking sensasyon ngayon. Sinasabi ng lahat na sa kalaunan ay magiging isang nangungunang powerhouse ng universo na may sapat na oras. Sige, huwag na nating pag-usapan ito ngayon. Marami na tayong nasayang na oras at dapat ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Pumunta tayo sa Sword Realm sa Human Realm at makinig sa lektura ng Ancestral Sword Master." Mungkahi ni James. Oo naman. Tumango si Leticia. Tumayo ang dalawa at sabay na umalis. Pagkatapos maglakad palabas ng courtyard, dumating sina Exbalank at Xavier mula sa Pathsec para paalisin siya. "Aalis ka na ba, Mr. Hayden?" Sinalubong siya ni Xavier ng isang matangkad na ngiti. Tumango si James at sinabing, "Matagal na tayong nagtagal dito at kailangang magmadali sa Human Sword Realm para sa lecture ng Ancestral Sword Master." Kung ganoon nga, hindi na kita ipagpaliban kahit isang segundo pa. Pagkatapos niyang magsalita, kumuha siya ng token at ibinigay kay James. "Para saan ito, Mr. Darius?" Hindi agad tinanggap ni James. Ang pinuno ng Pathsec. Si Xavier ay sumagot, "Ito ang tanda ng ating sekta. Maaari mo kaming bisitahin anumang oras kung dala mo ang token na ito. Ang Sacred Blossom sa ating dimensyon ay nalanta na. Ngunit magkakaroon ng isa pa sa ibang mga sukat. Maaari kang bumisita sa Pathsec upang siyasatin ito kahit kailan mo gusto." Hinaplos ni Exbalank ang kanyang maputing balbas at alam na ngumiti. "Sigurado akong magiging kilalang powerhouse ka sa susunod na epoch. Pinasasalamatan ko ang iyong mabubuting salita." Ngumiti si James at iniligpit ang token na binigay ni Xavier sa kanya. Kumaway ang kanyang mga kamay. Sinabi ni James, "Hindi na kailangang paalisin pa kami." Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Sumunod naman si Leticia sa likuran niya. Pinagmasdan ni Xavier at Exbalank ang pag-alis ng dalawa. Si James ay isang napakahusay na magsasaka. Bagamat siya ay may mababang ranggo ng paglilinang. Ang kanyang pisikal na lakas ay kamangha-mangha. Nagsisimula na akong maghinala na siya ang reincarnation ng isang maalamat na powerhouse mula sa nakaraan. Postulated Exbalank. Pumayag naman si Xavier. Talaga, ginawa niya ang Ausias ng 5 dakilang daan sa kabila ng pagsusuri lamang sa sagradong pamumulaklak sa maikling panahon. Ang isang henyong tulad niya ay dapat magkaroon na ng higit sa isang Ausia bago pumunta rito.
Tumango si Xbalanque at sinabing, kahit na mayroon lang siyang isang Aussia, magkakaroon siya ng 6 pagkatapos linangin ang Aussias ng 5 dakilang daan. Sa palagay ko ay mayroon siyang mga 7 Aussia ngayon. Ang isang kahanga-hangang tulad niya ay matatagpuan lamang sa Mount Heavenly Path. Maghintay tayo ng magandang balita. Pinagmasdan ng dalawa ang pag-alis ni James. Optimistic sa kanyang kinabukasan. Umalis si James sa Path Sect at bumalik sa lungsod. Nakipagkita siya kay Zeman sa inn. Pagkatapos, sabay-sabay na umalis ang tatlo sa lungsod. Ang gate ng lungsod ay puno ng trapiko at mga tao. Dumating ang tatlo sa labas ng lungsod. At ipapatawag na sana ni Leticia ang saucer ng biglang. Isang malakas na aura ang dumating mula sa malayo. Lahat ng tao sa gate ng lungsod ay tumingin sa malayo at nakita ang isang lalaki na papalapit. Ang lalaki ay nakasuot ng asul na damit at mukhang mga 30 taong gulang. Nakakross ang kanyang mga kamay sa likod niya. At dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gate ng lungsod. Ang mysterious path power ay lumitaw sa ilalim niya habang siya ay humakbang pasulong. Na nagbigay sa kanya ng mapang-apang aura. Naramdaman agad ni James ang pamatay na hangarin na nagmumula sa lalaki. Pumunta ba siya para sa akin? Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Sinusubukang kilalanin ang lalaki. Dahan-daang lumapit ang lalaking naka-blue robe. Nararamdaman ng karamihan sa labas ng lungsod ang kanyang matinding hangarin na pumatay. Woodson Dalek. Sa labas ng lungsod, nakilala ng maraming tao ang lalaki. Oo, siya iyon. Si Woodson ang pinaka-namumukod tanging kababalaghan na ipinanganak sa Path Sect sa nakalipas na 100. 000 taon. Nabalitaan na mayroon siyang 4 na Aussia. Na lahat ay dumaan sa Third Consolidation. Mayroon din siyang napakatatag na pundasyon. At kakaunti sa kaparehong kultibasyon na ranggo niya ang kayang kunin siya. Maihahambing din siya sa mga pari at pari mula sa mga pangkat ng ortodokso ng human realm. Pinag-usapan ng karamihan ang tungkol kay Woodson. Lumapit si Woodson at humarap kay James sa susunod na sandali. Tinitigan ni James ang lalaki at mahinahong tanong. May problema ba? Iniunat ni Woodson ang isang kamay niya at nakipagkunyas kay James. Labanan mo ako. Mahina pero matigas ang boses niya. Malumanay na sagot ni James. Bakit ako dapat? Sa tabi niya, sinabi ni Leticia, hindi mo ba naiintindihan? James, nakakuha ka ng napakalakas na paraan ng paglilinang mula sa Sacred Blossom. Malamang taga-Path Sect ang lalaking ito. Narinig niya kung paano ka nakakuha ng lugar para siyasatin ang Sacred Blossom mula sa pagsali sa pagsubok sa 3 yugto ng Divine Rank. Sinusubukan niyang gamitin ka para gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Lumaganap na ang kabantugan ni James sa malayo. Alam ng buong Cotton Realm ang tungkol sa kanya. Hindi magtatagal bago nalaman ng buong sansinukob ang tungkol sa kanyang pag-iral. Lumingon si James kay Woodson at nagtanong. Totoo ba yan? Hindi inamin ni Woodson ang mga salita ni Leticia. O anak, ito ay magiging kawili-wili. Narinig ko na wala pang 100,000 taon mula nang sumali si Woodson sa Path Sect. Ngunit nagpakita na siya ng kamangha-manghang potensyal. Nalinang niya ang 4 na Aussia at pinagkadalubhasaan pa niya ang signature skill ng Path Sect na tinatawag na Infinite Path Art. Si James ay hindi rin isang ordinaryong Joe. Nabalitaan na nakakuha siya ng kaalaman tungkol sa 5 dakilang daan mula sa sagradong pamumulaklak at nilinang ang Aussias ng 5 dakilang daan. Kung isa sa alang-alang ang kanyang nakaraang Aussia, magkakaroon siya ng hindi bababa sa 6 na Aussia ngayon. Mabilis na nilapitan siya ni Woodson dahil hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon si James na pagbutihin ang lakas ng kanyang Aussias. Gusto niyang talunin si James habang mahina pa siya. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kapag lumakas si James. Totoo.
Kung kaya niyang talunin si James ngayon, maipagmamalaki niya ang kanyang tagumpay kapag naging isang walang katulad na powerhouse si James. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Nanatiling tahimik si Woodson, ngunit mas lumakas ang enerhiyang naglalabas mula sa kanyang katawan. Ngumiti si James at sinabing, "Ituturing ako ng mga tao bilang isang bully kung ipinaglaban kita ng maayos. Paano kung tumayo ako dito at makatiis sa mga atake mo? Kung kaya mo akong saktan kahit kaunti, mabibilang na panalo mo na." Ang pisikal na lakas ni James ay nasa 5th stage ng Grand Emperor rank. Masyadong hindi patas sa kanya kung gagawa siya ng hakbang laban sa isang cultivator sa ikatlong yugto ng Divine rank. Kahit na si Woodson ay Nagel Inang ng 4 na Ausya, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang First Tribulation Quasi-Emperor. Para kay James, hindi gaanong mahalaga ang kanyang lakas. Sinasabi lamang ni James ang katotohanan. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang insulto kay Woodson. Siya ang pinaka-namumukod tanging kababalaghan sa Path Sect at hindi niya kayang tiisin ang ganitong paninirang puri. Nagalit si Woodson ngunit hindi umatake. Tumingin siya kay James at sinabing, "I admit you're very talented. James. Naparito lamang ako upang hamunin ka dahil narinig ko na ang iyong ranggo ng paglilinang ay katulad ng sa akin. Kung natatakot kang tanggapin ang hamon ko, sabihin mo lang. Walang pressure." Mabuti, napangiti si James, dahil gusto ni Woodson na lumaban. Naisip ni James na ito ay isang magandang paraan upang magpalipas ng oras. Dahil ito ay isang hamon. Magiging boring kung walang mga stake na kasangkot. Nakangiting tumingin si James kay Woodson. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sumagot si Woodson, "Pag natalo ka, magiging follower kita. Ganun din kapag natalo ako. Magiging follower mo ako." "Oo naman." Walang pagdadalawang isip na pumayag si James. "Laban tayo sa bulubundukin sa labas ng lungsod." Lumipad si Woodson patungo sa bulubundukin sa di kalayuan at lumitaw sa tuktok nito sa isang iglap. Sinundan siya ni James nang walang pag-aalinlangan at tumigil sa kabilang bundok. Nakatayo ang dalawa sa tapat ng mga bundok at nakapikit ang mga mata. Pinag-cruise ni James ang kanyang mga kamay sa likod at kalmadong tumingin kay Woodson. Halatang hindi siya masyadong umaasa sa kanyang kalaban. Samantala, binigyan siya ni Woodson ng matinding titig. Si James ay nakibahagi sa pagsubok sa 3rd stage Divine rank at nanalo ng pwesto upang suriin ang Sacred Blossom. Para sa kanya upang tumayo laban sa higit sa 1 bilyong henyo ay nangangahulugan na siya ay talagang isang natitirang magsasaka. Gayunpaman, hindi natakot si Woodson. Buong tiwala siya sa kanyang lakas. Nag-aalala lang siya tungkol sa Ausya ng 5 dakilang daan na nakuha ni James kamakailan. Ang 5 dakilang daan ay hindi pangkaraniwan. At hindi siya sigurado kung kakayanin niya ang kanilang kapangyarihan. Sinabi ni Woodson, "Gusto kong magtakda ng ilang mga patakaran sa labanang ito." "James." Sumenya si James na magpatuloy. "Sige, nakikinig ako." Sinabi ni Woodson. "Hindi ka pinapayagang gamitin ang Ausias ng 5 dakilang daan. At hindi mo rin magagamit ang kapangyarihan ng 5 dakilang daan." Maraming tao ang nagtipon sa paligid nila para manood ng laban. Nang marinig ang kanyang pahayag, marami sa kanila ang humagalpak ng tawa. Kakaiba talaga si Woodson. Gusto niyang talunin si James para magkaroon ng pangalan pero natatakot siya sa lakas ng 5 dakilang daan. Malinaw na sinusubukan niyang samantalahin si James. Oo, nalinang na ni James ang 5 mahusay na landas Ausias. At isa ito sa kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban. Bakit hindi siya pinapayagang gamitin ang mga ito? Kung hindi siya pinapayagang gamitin ang kanyang mga diskarte, hindi ba magiging unfair ang labanang ito? Nang marinig ang mapanghamak na komento ng lahat, nag-init ang mukha ni Woodson sa kahihiyan. Gayunpaman,
Wala siyang pakialam dahil nasabi na niya ang kanyang mga tuntunin. Tanong ni Woodson, tinatanggap mo ba ang kondisyong ito? Sige, bakit hindi? Napangisi si James. Hindi naman ako naghahabol ng one-sided battle. Okay lang ako sa kahit anong rules na gusto mo. Gusto mo ba ng iba pang mga patakaran? Sige at sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong mga kondisyon ng sabay-sabay. Sagot ni Woodson, may isa pa akong kondisyon. Hindi mo rin magagamit ang sandata ng Ancestral Swordmaster, ang Crep Myrtle Divine Sword. Sige, pumayag naman si James at nagtanong. May iba pa ba? Hindi, sabi ni Woodson. Kung wala ng iba pa, naway manalo ang pinakamahusay na tao. Napangiti ng husto si James. Sa kabilang banda, si Woodson ay may mataimtim na tingin. Napakahalaga sa kanya ng labanan. Ang kanyang intensyon ay tulad ng iminungkahi ng mga bystanders. Si James ay nagpakita ng malaking potensyal. Sa paglipas ng panahon, tiyak na siya ay magiging isa sa mga pinakadakila sa 5 dakilang daan na uusya sa kanyang pag-aari. Nais ni Woodson na talunin si Nais ni Woodson na talunin si James bago siya lumakas. Nilalayo niyang samantalahin ang kasalukuyang katanyagan ni James para mapalakas ang kanyang reputasyon. Medyo hindi pa rin kilala si James sa ngayon. Kapag siya ay naging isang sikat na figure, ang kanyang nakaraan ay mahuhukay sa lahat. Pagkatapos, malalaman ng mundo kung paano siya nanalo laban kay James sa araw na ito. Inilabas ni Woodson ang kanyang buong lakas. At puro enerhiya ang lumabas mula sa kanya. Mayroon siyang 4 na usya. Bawat isa ay kumakatawan sa ibang landas at kapangyarihan. Ang 4 na magkakaibang puwersa ay nagsanib at bumuo ng isang kagilahil-alas na puwersa, na naging sanhi ng kanyang mga manggas na pumipitik. Nanatiling kalmado si James. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay. At isang sanga ang lumipad sa kanyang kamay mula sa malayo. Hinawakan niya ang sanga at itinutok kay Woodson sa tapat ng bundok. Halika sa akin. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong lugar. Sinabi ni Woodson, dahil nagtakda ako ng ilang mga kondisyon. Ang labanan na ito ay lubos na hindi pabor sa iyo. Kaya hahayaan kitang gawin ang unang 10 galaw. Haha. Bahagyang tumawa si James. Gusto niyang bigyan ako ng 10 galaw. Matatapos ang labanan bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong gumawa ng kanyang unang hakbang. Naisip ni James, sigurado ka bang hahayaan mo akong magkaroon ng unang 10 galaw? Tumingin si James kay Woodson na may tipid na ngiti. Seryosong sagot ni Woodson. Nakagawa ako ng ilang hindi makatwirang mga kahilingan at nakasalansan ang mga posibilidad laban sa iyo. Ayokong magpakalat ng tsismis tungkol sa kung paano ako nanalo ng hindi patas. Kaya hahayaan kitang magkaroon ng unang 10 galaw. Si Woodson ay hindi kapani-paniwalang tiwala sa kanyang lakas. Sigurado siyang mananalo siya kung hindi gagamitin ni James ang 5 Great Paths at Crep Myrtle Divine Sword. Napangiti tuloy si James sa deklarasyon ng kanyang kalaban. Hinawakan niya ang sanga at tinitigan si Woodson sa tapat ng bundok. Dahil pinilit mo, sasamantalahin ko ang pagkakataon. Biglang nawala si James. Sa susunod na sandali,
Nagpakita siya sa harap ni Woodson. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis ng kidlat. At walang sinuman sa parehong ranggo ng paglilinang ang nakakakita sa kanyang pinagdaanan. Ilang mas malakas na tao lamang ang nakakaunawa sa kanya. Humarap si James sa harapan ni Woodson na nakadikit ang sanga niyang kahoy sa noo ni Woodson. Hindi man lang nakapag-react si Woodson sa oras. Makalipas ang ilang segundo, namuo ang butil ng pawis sa noo ng kalaban. Nakita niya si James na malapit ng kumilos. Pagkatapos, sumugod si James papunta sa kanya. At lumabas sa sanga ang Sword Path Power. Pinalibutan ng kapangyarihan si Woodson at hinarangan ang kanyang mga ruta ng pagtakas. Kahit na hindi na-seal ni James ang paligid ni Woodson, hindi pa rin siya makakalaban ni Woodson sa oras. Nang sumalakay si James, nakita ni Woodson ang hindi mabilang na magagandang galaw ng espada na umuusbong mula sa sangay ni James. Ang mga galaw ng espada ay nagsanib sa isa at tinutusok ng malakas na puwersa. Maraming malalakas na magsasaka ang nakamasid mula sa malayo. Ito ang swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Mukhang nakabisado na ni James ang swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Oo, sa kabila ng kanyang mababang cultivation rank, ang kanyang sword moves ay kamangha-mangha. Dapat siyang sanay sa espada upang maipakita ang napakagandang pamamaraan. Ang kanyang kakayahan sa espada ay kahanga-hanga. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makakita ako ng kahanga-hangang pagpapakita ng unang yugto ng swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Ang Escrimador na kanyang ipinamalas ay isa sa walang katulad na Escrimador. Ang larangan ng digmaan ay umaalingaw-ngaw sa mga nakakagulat na bulungan. Walang kahirap-hirap na natalo ni James si Woodson gamit ang kanyang swordsmanship. Ginamit niya ang first stage swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Bagaman ito ang mga pangunahing kaalaman ng pamamaraang iyon. Ito rin ay isang mahalagang bahagi ng pundasyon nito. Sa kabila na ito ay itinuturing na isang mababang antas na pamamaraan ng unang swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Ito ay napakalalim. Ang mas maraming mga galaw na isinama dito. Mas malakas ang pag-atake. Ang tila ordinaryong galaw ay maaaring magpakawala ng napakalaking kapangyarihan na sapat upang sirain ang langit at lupa. Isa itong napakakomplikadong hakbang na pinasimple. Ang mga nakasaksi kay James. Gulat na pagpapakita nito. Ang ilang sword cultivator sa Emperor rank ay humanga kay James. Binawi ni James ang sanga at casual na inihagis sa lupa. Noon lang bumalik si Woodson sa kasalukuyan. Napaatras siya ng ilang hakbang at pinunasan ang pawis sa noo. Natalo ako, natalo ako. Si Woodson ay hindi makapaniwala. Akala niya si James ay isang prodigy lamang na may malaking potensyal. Noong una, tiwala siyang kaya niyang talunin si James. Hindi inaasahan ni Woodson na matatalo. Bukod dito, ito ay isang ganap na pagkawala. Ipapako sana ng sanga ang kanyang ulo kung hindi nagpigil si James. Natalo ako sayo, nadismaya na sinabi ni Woodson. I'm a man of my word. Simula ngayon, ako na ang magiging tagasunod mo. Ngumiti ng mahina si James. Tumalikod siya at naglakad palayo. Sinabing, hindi ko kailangan na maging tagasunod kita. Matapos siyang sagutin ay nawala na sa paningin niya si James. Maraming powerhouse sa di kalayuan ang nakasaksi sa laban. Kasama sina Xavier at ilang Path Sect Elders. Nakakatakot siya. Namangha, pinuri siya ni Xavier. Kahit sa mababang cultivation rank, ipinakita niya ang napakahusay na swordsmanship. Ang kanyang pag-unawa sa unang espada ay kapansin-pansin. Ang ibang mga sword cultivator sa Grand Emperor rank ay malamang na hindi gumamit ng discarding ito ng mas mahusay kaysa sa kanya. Isang Path Sect Elder, na isa ring sword cultivator, ay sumang-ayon kay Xavier. Talaga, isinama niya ang maraming uri ng sword moves sa kanyang teknik.
Isang disipulo lamang ng Ancestral Sword Master ang maaaring matuto ng napakaraming masalimuot na sword moves. Ang isa pang elder ay sumigaw, na nagsasabing, isang bagay ang matutunan ang sword moves. Ngunit pinagsama pa niya ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya kakaiba. Binigyan ng sapat na oras. Tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay sa hinaharap. Mataas ang sinabi ng mga elder ng Sect Path tungkol kay James. Pinuri rin ng mga magsasaka na nanood ng labanan si James, na tinawag siyang pinakadakilang kababalaghan sa kanilang edad. Sa kabila ng mababang cultivation rank, naniniwala silang lahat na malapit na siyang maging powerhouse. Tumayo si Woodson sa ibabaw ng bundok. Wala na ang dati niyang katapangan. Ang kanyang kumpiyansa ay nagdusa ng matinding dagok pagkatapos ng kanyang pagkatalo. Dumating siya upang hamunin si James at nagtakda pa ng hindi patas na laban sa kanya. Gayunpaman, natalo pa rin siya sa isang galaw. Nahaharap sa talam ng espada ni James. Wala siyang puwang para malabanan man lang ang pag-atake. Kinilala ni Woodson na ang pagkakaiba sa pagitan nila ni James ay magkaibang mundo. Hinding-hindi niya maaabutan si James kahit na buong buhay niya ay ayalay niya rito. Iniwan niya ang larangan ng digmaan na nabigla. Samantala, nakasakay na si James sa saucer at papunta na sa human realm. Napakalakas mo James. Sa saucer, tumingin si Leticia kay James nang may paghanga. Ang kalaban mo ay isang kababalaghan ng Path Sect. Siya ay itinuring na pinakanamumukod tanging disipulo ng Path Sect sa nakalipas na 100,000 taon. Gayunpaman, hindi siya makatiis kahit isang galaw mula sa iyo. Gaya ng inaasahan mula sa disipulo ng Ancestral Sword Master. Ang iyong swordsmanship ay top tier. Bagamat isa rin akong sword cultivator. Ang unang swordsmanship ko ay walang halaga kung ikukumpara sa iyo. Nakatayo sa isang tabi, mapait na sinabi ni Zeman. Ano ang nakakabilib sa kanya? Mayroon lamang siyang natatanging guro. Kung naging guro ko ang Ancestral Sword Master, magiging kasing galing ko rin siya. Agad namang gumanti si Leticia. Tumahimik ka at umalis ka. Lumayo ka sa aking paningin. Nakakainis ang nakikita ko. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, tama na, tigilan mo na ang pakikipag-away sa isa't isa. Agad na lumiwanag ang mukha ni Leticia na nakangiti. Pagkatapos, sinabi niya, dahil ang iyong unang swordsmanship ay napakalakas na. Ibig sabihin ay kabisado mo na rin ang iba pang 4 na yugto ng Ancestral Sword Master swordsmanship. Tama ba? Ginagawa ka nitong pinakamakapangyarihang Grand Emperor sa kasaysayan kapag naabot mo na ang Grand Emperor rank. Ngumiti si James ngunit hindi ito sumagot. Walang tigil sa pagsasalita si Leticia. Hiniling pa niya kay James na irekomenda siya bilang isang mag-aaral sa Ancestral Sword Master. Sa sandaling iyon, si James ay may problemang ekspresyon. Hindi pa niya nakita ang mismong Ancestral Sword Master. Ngunit sinundan siya ng reputasyon ng Ancestral Sword Master saan man siya pumunta. Paano niya haharapin ang Ancestral Sword Master pagdating niya sa Mount Sword God? Magkakaroon kaya siya ng mga sagot sa mga tanong ng Ancestral Sword Master? Nag-aalala si James. Medyo pagod na ako at gusto ko nang magpahinga saglit. Ipaalam sa akin kapag nakarating na tayo sa human realm. Pagkatapos magbitaw ng ilang salita, tumayo si James at umalis sa isa pang silid sa saucer. Pumasok siya sa kwarto at humiga sa kama. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang ulo at tulalang tumitig sa kisame. Wala na siya sa Apocalypse Age. Sa panahon ng Apocalypse, siya ay itinuturing na isang powerhouse at maaaring maprotektahan ng mabuti ang kanyang sarili. Gayunpaman, maraming mga tao ang tulad niya sa Primeval Age. Maaari siyang patayin kung hindi siya mag-iingat. Ang kanyang layunin ay upang mabuhay at makaipon ng lakas sa lalong madaling panahon.
Ngayong gumawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Hindi mabilang na mga hamon at mahirap na sitwasyon ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Hintayin mo ako, Thea. Hindi na magtatagal at hahanapin kita. Sabay tayong aalis sa primeval age at babalik sa dating tayo. Bumalik si James sa kanyang pribadong kwarto sa saucer. Matagal bago marating ng Letitia saucer ang human realm. Nais ni James na gamitin ang kanyang libreng oras ng mahusay. Nag-set up siya ng time formation sa silid at nagsimulang pag-aralan ang 5 great paths na ngayon lang niya natutunan. Ang 5 dakilang daan ay ang pinakamahiwaga sa lahat ng daan sa universo. Ang mga ito ay malalim at komplikado, na nagpapahirap sa kanila na maunawaan. Kahit na ang mga dakilang emperador at mga ancestral god ay halos hindi naiintindihan ang mga landas na ito. Nagsimulang pag-aralan muli ni James ang time path. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At ang imahe ng Sacred Blossom ay lumitaw sa kanyang isipan. Nagpakita ang talulot na kumakatawan sa landas ng oras. At nabuo din sa kanyang isipan ang mga mahiwagang inscription na nakita niya sa mga talulot. Ang mga inscription ay komplikado. At kaunti lang ang nakuha ni James mula rito. Sinubukan silang pag-aralan ni James isa-isa. Kasabay nito, hinihigop niya ang kapangyarihan mula sa labas ng mundo upang mapahusay ang kanyang time ausya. Mabilis na damaloy ang oras. At lumipas ang 100 taon sa isang kisap mata. Ang 100 taon sa labas ng mundo ay higit sa 35,000 taon sa loob ng time formation. Sa panahong ito, ang time ausya ni James ay malapit sa consolidation stage. Gayunpaman, ang kanyang pag-unawa ay hindi sapat upang maneg sa pamamagitan ng consolidation. Namangha si James sa kung gaano kakomplikado ang time path at naramdaman nitong karapat dapat talaga itong maging isa sa 5 dakilang landas. Kung ginugol niya ang oras na ito sa pagpapabuti ng kanyang sword path. Nakapasok na siya sa quasi-emperor rank ngayon. Bagamat hindi pa niya naabot ang 2nd consolidation. Tumayo siya sa tuktok nito. Naabot ni James ang isang hadlang sa kalsada at hindi maabot ang consolidation stage kahit gaano pa niya sinubukang maunawaan ang time path. Kailangan niya ng pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay. Hanggat mayroon siyang isang pambihirang tagumpay, ang kanyang time path ay dadaan sa 2nd consolidation. Huminto si James sa paglilinang at ikinalat ang time formation. Pagkatapos, nanatili siya sa kanyang silid at nag-isip. Kumatok, kumatok, kumatok. Nakarinig si James ng katok sa pinto. Naputol ang pag-iisip niya. Agad siyang bumalik sa realidad at naglakad para buksan ang pinto. Nakatayo sa pintuan ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Para siyang isang diyosa, nag-radiated siya ng ethereal elegance. James, malapit na tayong makarating sa human realm. Nakangiting sabi ni Letitia. Sige, tumango si James at lumabas ng kwarto. Pagkatapos, tumungo siya sa pangunahing bulwagan ng saucer. Sa pangunahing bulwagan, nakasandal si Zeman sa isang upuan na may problemadong tingin. Nang makitang papalapit si James ay agad itong umupo ng maayos at binati ito. James, masasabi ni Zeman na may gusto si Letitia kay James. At itinuturing niyang romantikong karibal si James. Gayunpaman, si James ay isang direktang disipulo ng Ancestral Sword Master at hawak pa niya ang sandata ng Ancestral Sword Master. Bukod dito, naintindihan pa ni James ang 5 dakilang daan mula sa sagradong pamumulaklak. Kaya naman, nagpakita pa rin siya ng respeto kay James. Lumapit si James, bahagyang tumango, at umupo sa tabi niya. Umupo din si Letitia sa tabi nila. Sabi ni James, kung hindi ako nagkakamali, may mga 200 taon pa bago ang lecture ng Ancestral Sword Master. Di ba? Sagot ni Letitia. Tama.
Tumalon kami ng 100 taon sa oras at nanatili sa Cotton Realm ng 100 taon. 100 taon na ang lumipas. Kaya dapat na 200 taon na lang bago ang kanyang lecture. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, pagdating natin sa human realm, makakarating kayong dalawa sa Mount Sword God nang wala ako. Nagtatakang tanong ni Leticia, ha? Hindi ka ba sasama sa amin? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi, may iba pa akong gagawin. Pagkatapos ko, pupunta ako sa Sword Realms Mount Sword God at muling makikipagkita sa inyong dalawa. Nadismaya si Leticia, gusto niyang sundan si James sa Mount Sword God. Umaasang mairerekomenda siya ni James bilang isang disipulo sa Ancestral Sword Master. Mabuti, walang masyadong sinabi si Leticia. Habang nakaupo, napaisip si James. Dumating siya sa Primeval Age para hanapin si Thea. Sa edad na ito, ang pangunahing katawan ni Thea ay kilala bilang Bria Callahan. Kaya, nais ni James na magtungo sa Donut sa human realm upang hanapin ang mga Callahan at sana ay mahanap siya doon. Bagamat hindi niya ito makikilala, mas magaan ang pakiramdam niya pagkatapos na makita siya. Tuloy-tuloy ang takbo ng platito patungo sa kanilang destinasyon. Makalipas ang mga 3 araw, tumigil ang saucer sa paglipat sa labas ng napakalaking planeta. Sabay na bumaba ang 3 sa saucer at lumutang sa kalawakan. Itinuro ni Leticia ang planeta sa unahan nila at sinabing, iyan ang human realm, ang pinakamakapangyarihang planeta sa universo na ito. Ang human realm ay nahahati din sa ilang mga eroplano ng pag-aerial, na mas kilala bilang 3 dimensyon. Alam na ni James ang mga katotohanang ito. Ang mas advanced na mga planeta ay may 3 dimensyon, ang mortal na dimensyon, Sage Dimension, at Divine Dimension. 7 advanced na planeta ang umiral noong Primeval Age at kilala bilang 7 Realms. Sa panahon ng Apocalypse, 6 na lamang sa kanila ang natitira. Ang isa sa 7 Realms ay napabalitang nawasak ng Ancestral Sword Master. Nagpatuloy si Leticia. Ang human realm ay may hindi mabilang na powerhouses. Kahit na ang Macrocosm Ancestral Gods Orthodox Faction, Mount Heaven Path, ay matatagpuan sa Earth sa human realm. Sagot ni James, maaari muna kayong magtungo sa Mount Sword God. Tanong ni Leticia, kailan ka makakarating sa Mount Sword God? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi rin ako sigurado. Ngunit tiyak na pupunta ako roon bago ang lecture ng Ancestral Sword Master. Malumanay na sagot ni Leticia. Kung ganoon, aalis muna ako. Pagkatapos magsalita, tumawid si Leticia sa kalawakan at lumapit sa Earth sa unahan nila nang hindi pinapansin si Zeman. Malapit na tayong magkita, James. Mabilis na nagpaalam si Zeman kay James. At sinundan si Leticia habang sumisigaw. Hintayin mo ako. Lumutang si James sa kalawakan at tumingin sa Earth sa harap niya. Bagamat ito ay Earth, wala sa mga taong kilala niya ang umiral sa panahong ito. Pagkaraan ng ilang sandali na hindi tumitig, humakbang si James at lumapit sa planeta. Sa ilang hakbang lang, nakapasok na siya sa Divine Dimension ng human realm. Ang kapangyarihan ng langit at lupa sa human realm ay ilang beses na mas malaki kaysa sa ibang mga kaharian. Ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa sa loob ng human realm ay napakatatag din. Pagkatapos pumasok ni James sa isang random na lungsod, bumili siya ng isang detalyadong mapa ng Divine Dimension ng human realm. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang tiwangwang na lugar at sinuri ang mapa. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, mas naunawaan ni James ang Divine Dimension ng human realm. Ang mga Callahan ay matatagpuan sa Donuts. Ang Donuts ay isang maunlad na rehiyon sa loob ng Divine Dimension, kung saan maraming makapangyarihang sekta at pamilya ang nakabase. Sa kanila, ang mga Callahan ang pinakamaimpluwensya.
Ang Grand Patriarch ng Calahans ay isang Terra Ancestral God. Sa divine dimension ng human realm, ang isang Terra Ancestral God ay itinuturing na isang powerhouse. Gayunpaman, hindi sila itinuturing na mga nangungunang powerhouse. Kaya, ang mga Kalahan ay isang pangkaraniwang pamilya lamang noong nakaraan. Ito ay hindi hanggang sa kamakailang henerasyon na ang lakas ng mga Kalahan ay tumaas. Ang mga Kalahan ay may 8 anak na babae. Lahat sila ay mga kahanga-hanga at bawat isa ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang bunsong anak na babae si Brianna Kalahan. Sa mga tagalabas, kilala siya bilang Bria. Naungusan niya ang lahat ng iba pang kababalaghan ng kanyang henerasyon at naging pinakamahusay sa universo. Sa isang epoch lang, naging Kailam Ancestral God siya at isa sa nangungunang 10 powerhouse sa universo. Bagaman ang isang epoch ay 4,000,000 taon at tila napakatagal na panahon. Ito ay sandali lamang para sa mga maalamat na powerhouse. Ito ay isang kapuri-puri na tagumpay para sa isa na maging isang Kailam Ancestral God sa isang epoch lamang. Ayon sa datos na mayroon si James, 5 epoch ang lumipas mula noong naging Kailam Ancestral God si Bria. 5 epochs ang nakalipas, si Bria ay umangat sa iba pang mga kababalaghan ng kanyang henerasyon. Sa edad na ito, walang nang ahas na tawagin ang kanilang sarili na isang kababalaghan. Matapos malaman ang tungkol sa pangunahing katawan ni Thea at ang kanyang mga nagawa, labis na ipinagmamalaki ni James na hawak ng kanyang asawa ang gayong lakas. Gayunpaman, bahagyang nababalisa siya. Si Bria ay isang napakatalino na magsasaka, at 6 na epoch na ang nakalipas mula nang siya ay isilang. Nag-aalala siya na nakahanap na siya ng makakasama sa ngayon. Magiging mahirap kung ganoon ang kaso. Iniisip ni James kung ano ang gagawin niya kung may kapareha at ikinasal na si Thea. O kung may gusto na siya. Huminga ng malalim si James at inalis ang masalimuot na iniisip. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At nagkaroon ng bitak sa espasyong nasa harapan niya. Pumasok si James sa siwang at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, dumating siya sa Donets. Ang espasyo ng Primeval Age ay napakatatag. At higit pa sa isang pangunahing kaharian tulad ng human realm. Dahil dito, naging mahirap para sa kahit isang Ninth Heaven Grand Emperor na magbukas ng spatial passage. Gayunpaman, si James ay isang espesyal na kaso. Kabisado niya ang space path at nagkaroon ng space ausia. Sa makatuwid, madali para sa kanya na lumikha ng mga sipi sa espasyo. Ang Donets ay isang napaka-maunlad na rehiyon sa loob ng human realm. Hindi mabilang na mga sekta at pamilya ang naninirahan sa lugar na ito. Ang layunin ni James sa pagbisita sa Donets ay hanapin ang mga Kalahan. Mabilis siyang nagtungo sa isang lungsod na malapit sa base ng mga Kalahan. Kalahati. Ang lungsod ay tinawag na lungsod ng Kalahan at pinangalanan bilang parangal sa mga Kalahan. Napakasigla ng lungsod ng Kalahan. Bagamat ipinangalan ito sa mga Kalahan, marami pang pamilya at sekta ang nanirahan sa loob ng lungsod. Naglakad si James sa malalawak na kalye at pinagmamasdan ang iba't ibang uri ng mga taong dumadaan sa kanya. Naisip niya kung paano bisitahin ang mga Kalahan at makita si Bria. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga lansangan at sa huli ay pumasok siya sa isang tavern. Alam ni James na ang isang tavern ay ang pinakamagandang lugar para magtanong tungkol sa impormasyon. Ang tavern ay may malaking bulwagan. Pumasok si James sa loob at tumingin sa paligid. Pagkaraang makahanap ng bakanteng upuan, ginawa niya ang sarili niyang komportable. Pagkatapos, nagbayad siya ng ilang banal na bato para sa isang pitchel ng alak at nagsimulang uminom ng masayang. Maraming mga customer sa loob ng tavern. Marami ang nakaupo sa mga grupo.
Nag-iinyuman at nag-uusap tungkol sa mga pangunahing kaganapan na nangyayari sa buong universo. Dahil nasa Callahan City sila, natural na pinakasikat na paksa ang mga gawain ng mga Callahan. Halos lahat ng usapan ay nababanggit si Bria. Narinig mo ba? Ang panganay na anak na babae ng mga Callahan ay umalis sa pag-iisa. Ganoon ba? Kailan siya umalis? Ilang sandali na ang nakalipas mula nang magpakita ang 8 anak na babae ng Callahan sa publiko. Oo, ayon sa balita mula sa ilan sa mga Callahan, tila ang panganay na anak na babae ay nakatakdang makipaglaban sa isang tao. Malaking balita yan. Ang panganay na anak na babae ng mga Callahan ay napakalakas at may talino. 6 na epoch pa lang ang nakalipas mula nang ipanganak siya. Pero isa na siyang ancestral god. Bagamat nasa mystical ancestral god rank lang siya, napakalakas pa rin niya. Narinig ko na ang kalaban niya ay ang ancestral god Lother. Si Benji Lother ay ipinanganak sa parehong henerasyon ng mga anak na babae ng mga Callahan. Gayunpaman, mas mababa siya kung ikukumpara sa kanila. Oo. Maraming tao ang nagchichismis tungkol sa mga Callahan sa loob ng tavern. Matapos makinig sa kanilang pag-uusap ng ilang sandali, isang bagay ang natutunan ni James. Isang powerhouse na nagngangalang Benji ang gustong hamunin ang panganay na anak ng mga Callahan. Ang laban ay gaganapin sa loob ng 3 araw sa isang desyerto na planeta sa labas ng human realm, kung saan walang naninirahan. Kahit na ang labanan ay dapat nagaganapin ng pribado, imposibleng manatiling nakatago ang mga lihim. Sa kabila ng pagiging isang lihim na laban, kumalat pa rin ang balita tungkol dito. Ilang powerhouses ay nakaalis na sa venue ng maaga para maghintay ng laban. Interesado ang lahat na panuurin ang labanan, lalo na upang masaksihan ang panganay na anak na babae ng mga Callahan sa pagkilos. May chismis na ang magkapatid na Callahan ay napakaganda. Kaya naman, inaabangan ng lahat na masilip ang pinakamatandang binibini. Hinawakan ni James ang kanyang baba at bamulong. This sounds interesting. Baka pagkakataon ko na para makalapit sa mga Callahan. Gayunpaman, ang labanan ay sa pagitan ng mga ancestral gods. Sa lakas ko ngayon, malamang na mamatay ako kapag nahuli ako sa labanan. Gusto niyang panuurin ang laban at gamitin ang pagkakataon para lapitan ang mga Callahan. Gayunpaman, ibinasura niya ang ideya pagkatapos maalala kung gaano kababa ang kanyang ranggo sa paglilinang. Ang isang labanan sa pagitan ng mga ancestral god ay nakakatakot. Dati, kinain niya ang ancestral god rank elixir at pansamantalang nagtataglay ng kapangyarihan ng isang ancestral god. Kaya naman, alam na alam niya kung gaano sila kalakas. Ang bawat pag-atake nila ay naglalaman ng mapanirang puwersa na maaaring magwasak ng mga planeta. Matapos isuko ang ideya, sinubukan niyang mag-isip ng iba pang paraan para lapitan ang mga Callahan at makilala si Thea. Narinig ko na ang mga Callahan ay nagre-recruit ng mga gwardya. Gusto kong subukan ito, ngunit ang mga Callahan ay isang pangunahing pamilya at may mahigpit na mga kinakailangan para sa kanilang mga gwardya. I don't think I meet those prerequisites. Muli, narinig ni James ang usapan ng ibang customer. Matapos malaman na naghahanap ng mga bagong gwardya ang mga Callahan, agad siyang naintriga. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa proseso ng recruitment. Pagkatapos magtanong sa 2 tao, nalaman niya ang tungkol sa mga kinakailangan para maging isa sa mga bantay ng mga Callahan. Ang mga Callahan ay kumukuha ng malaking bilang ng mga gwardya at tagapaglingkod. Maraming buhong na magsasaka na walang sekta ang nagsisikap na pumasok sa sambahayan ng Callahan upang maging bahagi ng isang malaking pamilya. Nadama ni James na ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang makapasok sa Callahan sa pamamagitan ng pagiging isang utusan o gwardya. Baka magkaroon siya ng chance na makilala si Thea. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, inalis muli ni James ang ideya.
Halos imposible para sa isang mababang lingkod o gwardya na makatagpo ng mga iginagalang na kapangyarihan tulad ng magkapatid na Callahan. Gayunpaman, hindi siya sumuko at pansamantalang nanatili sa Callahan City. Habang nananatili sa lungsod, nagsimula siyang maghanap ng paraan upang makilala si Bria. Makalipas ang 3 buwan, wala pa ring ideya si James. Sa hindi inaasahan, isang balita ang nagsimulang kumalat sa lungsod. Narinig ko na ang panganay na anak na babae ng mga Callahan ay natalo at malubhang nasugatan sa pakikipaglaban kay Benji. Natalo ang panganay na babae ng Callahan. Oo, si Benji ay nasa loob ng higit sa isang epoch at isa ng Terra Ancestral God. Ang kanyang cultivation rank ay higit pa sa kanya. Narinig ko rin na sinusubukan ni Benji na labanan ang pangalawang anak na babae ngayon at may planong kunin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae. Sa kalaunan, ang kanyang huling kalaban ay si Bria. Ang panganay na anak ng mga Callahan ay nasugatan ng husto at nasa kritikal na kondisyon. Kahit na ang isang Kylum Ancestral God tulad ni Bria ay hindi kayang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang mga alingawngaw ay nagpunta na ang mga Callahan upang humingi ng tulong sa Ancestral Needle Master. Gayunpaman, hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Malabong mabuhay ang panganay na babae bago nila dalhin ang Ancestral Needle Master sa kanya. Kumalat ang balita sa buong Callahan City. Matapos marinig ni James ang tungkol sa balita, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Naramdaman ni James na ito na ang kanyang pagkakataon. Hinahanap nila ang Ancestral Needle Master. Nakuha niya ang mana ng Ancestral Needle Master at mayroon pa siyang crucifier na maaaring magligtas sa panganay na anak na babae ng mga Callahan. Kung siya ang nagligtas sa kanya, baka may pagkakataon siyang makalapit kay Bria. Agad namang sumugod si James sa tirahan ng mga Callahan nang walang pag-aalinlangan. Ang mga Callahan ay nanirahan sa isang bulubundukin sa labas ng Callahan City. Ang bulubundukin ay hindi pangkaraniwan at may hindi mabilang na primordial pulses sa ilalim nito. Kaya, ito ay isang mahusay na lokasyon para sa paglilinang. Hindi nagtagal, lumitaw si James sa labas ng mga tarangkahan ng bundok ng mga Callahan. Sa harap ng mga tarangkahan ay may malaking tapyas na bato na may nakaukit na 2 malalaking salita, Callahan Residence. Ang 2 salita ay napakaganda at naglalaman ng mahiwagang path energy. Ito ay maliwanag na inukit ng isang powerhouse. Naglakad si James papunta sa gate. Tumigil ka. Isang malakas na sigaw ang bumungad kay James. Kaagad pagkatapos, lumabas ang ilang gwardya ng mga Callahan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Humigit kumulang 7 o 8 sa kanila ang hamarang sa kanyang daan. Sumulyap ang isa sa kanila kay James at sinabing, ang tirahan ng mga Callahan ay nasa kabila ng puntong ito. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Dahil alam niyang may kanya-kanyang alituntunin ang bawat pamilya at sekta. Hindi nakipagtalo si James sa mga gwardya. Bukod dito, hindi siya sapat na malakas upang pilitin ang kanyang paraan. Ibinuko niya ang kanyang mga labi at sinabing, narinig kong nasugatan ang panganay na anak ng mga Callahan. Lumapit ako para gamutin ang mga sugat niya. Mabilis na iulat ang aking pagbisita. Kung matutuklasan kang naantala ang kanyang paggamot, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Ang mga gwardya ay hindi miyembro ng mga Callahan at mga gwardya lamang na na-recruit sa pamilya. Bagamat kakaunti ang nang-ahas na kumilos laban sa mga Callahan, ang mga gwardya na ito ay humawak ng maraming walang kwenta at maligalig na issue. Ang mga gwardya ng Callahan ay nasa relatibong matataas na ranggo ng paglilinang at agad na naramdaman ang ranggo ng paglilinang ni James sa isang sulyap. Agad siyang ninisya ng isa sa mga gwardya. Gusto mo bang gamutin ang panganay na babae? Baliw ka ba, binata? Bilasan mo at mawala ka. Ang pinakamatandang binibini ay nasugatan ng isang Terra Ancestral God.
At maging si Bria ay hindi nagawang gamutin ang kanyang mga sugat. Paano siya maliligtas ng isang mababang ranggo na magsasaka tulad ni James? Hindi siya pinaniwalaan ng mga gwardya na ito. Sa kanila, nandito si James para abalahin sila. Matino si James at naunawaan niyang hindi sila maniniwala sa kanya. Sa makatuwid, nagsimula siyang gumawa ng isang plano upang magdulot ng kaguluhan upang maakit ang atensyon ng isa sa mga kalahan. Nagsasabi ako ng totoo, seryosong sabi ni James. I really came to treat the eldest young lady. Narinig kong nagpadala ang mga kalahan ng mga tao para hanapin ang Ancestral Needle Master. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Ako ay isang direktang disipulo ng Ancestral Needle Master. Ganap kong kaya kung gamutin ang mga sugat niya. Ikaw ay isang disipulo ng Ancestral Needle Master. Nagdududa ang tingin ng mga guard kay James. Sagot ni James, oo, ang aking guro ay nasa pag-iisa at hindi na aalis anumang oras sa lalong madaling panahon. Partikular niyang pinapunta ako dito para gamutin siya. Magmadali at ipahayag ang aking pagdating. Gayun din, kumuha ng isang taong may higit na awtoridad dito. Gumawa ng kalokohan si James. Pinlano niyang magsinungaling hanggat kaya niya. Kung hindi ito gagana, wala siyang magagawa kundi ang lumaban. Dahil ang usapin ay may kaugnayan sa panganay na anak na babae ng mga kalahan. Ang mga gwardya ay hindi rin ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sagot ng isa sa mga guard, maghintay ka rito. Ire-report ko kaagad ang pagbisita mo. Matiyag ang naghintay si James sa labas ng gate ng bundok ng Kalahan Residence. Matapos ang ilang sandali ay matiyag ang maghintay. Bumalik ang gwardya kasama ang isang magandang dalaga. Nakasuot ng pink na damit ang babae at mukhang nasa 20s na. Siya ay may payat na figure at isang maamo ang mukha. Nagpakita siya ng inosenteng kilos. Magalang na hinarap siya ng gwardya. Ms. Lanathea, sinasabi ng lalaking ito na siya ay direktang disipulo ng Ancestral Needle Master. Ang babae ay walang iba kundi si Lana Kalahan. Ang ika-6 na kapatid na babae sa mga anak na babae ni Kalahan. Tinawag siya ng mga Kalahan na Lanathea. Sa labas, tinawag niya ang pangalang Lana Kalahan. Tungkol naman sa tunay niyang pangalan. Hindi niya ito ipinahayag sa iba. Pinagmasdan ng magagandang mata ni Lana si James. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, ikaw ba ay isang disipulo ng Ancestral Needle Master? Oo, alam ni James na ang babae ay malamang na isa sa magkapatid na Kalahan. Ang kanilang panganay na kapatid na babae ay isang mystical ancestral god. Ang mga alingaw ay ang magkapatid na Kalahan ay maganda at may talento. Kaya, sigurado siyang ang babaeng nauna sa kanya ay isa ring ancestral god. Tinitigan ni Lana si James at sinabing, I don't have time to waste with your nonsense. Brat, akala mo ba maniniwala ako sa iyo dahil lang sa sinasabi mong disipulo ka ng Ancestral Needle Master? Ipinatawag ni James ang crucifier gamit ang kanyang isip. At lumutang ito sa kanyang harapan. Nag-aalala si James na ang pagpapatawag nito ay magiging sanhi ng paghampas sa kanya ng karma power. Kaya naman, dali-dali niyang iniligpit ito matapos ipakita kay Lana. Tapos, tumingin siya kay Lana at nakangiting tanong. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Bahagyang tumango si Lana at sinabing, iyan talaga ang Ancestral Needle Master's Crucifier. Ito ang sandata na ginamit niya para magkaroon ng pangalan. Please pumasok ka sa loob. Gumawa si Lana ng malugod na kilos at inimbitahan si James sa Kalahan Residence. Sinundan siya ni James at naglakad sa paliko-likong landas sa bundok. Sa mga panahong ito, matalim na tiningnan ni James si Lana. Si Lana ay may perpektong figure. At ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumilipad sa kanyang likuran habang siya ay naglalakad. Naaamoy din ni James ang mahinang halimuyak na nagmumula sa kanyang katawan.
Umiwas ng tingin si James at nagtanong. Kanina ko lang narinig na tinatawag ka ng mga guard na Lana Thea. Ikaw ba ang ika-6 na anak na babae ni Callahan? Oo ako. Anong problema? Hindi lumingon si Lana para sagutin siya. Tanong ni James. Paano mo gustong tawagan kita? Dapat ba kitang tawaging Lana Thea? Lana, o mas gusto mo si MS? Lana Thea, bahala ka. Walang pakialam si Lana sa mga formalidad na ito. Sige, tapos tatawagan kita, Lana Thea. Humalaklak si James at sinabing, ikaw at ang iyong mga kapatid na babae ay napakatalino. Malamang, ang pinakamalakas sa inyo ay si Bria. Nabalitaan ko na siya ay naging isang ancestral god sa isang epoch lamang at isa sa nangungunang 10 powerhouses sa universo. Tama iyan. Tumango si Lana. Tanong ni James. Ano ang totoong pangalan ni Bria? Baka si Thea. Nang marinig ito, lumingon si Lana at nagtatakang tumingin kay James. She asked. Sekreto daw ang pangalan niya. Iilan lamang sa mga pangunahing miyembro ng Callahan ang nakakaalam nito. Paano mo nalaman? Ang kanyang tugon ay nagpatiwala kay James na ang aktwal na pangalan ni Bria ay Thea. Hindi sigurado si James kung paano sasagutin ang tanong ni Lana. Matapos ang maikling pag-iisip, bahagya siyang sumagot. Ito ay isang maswerteng hula. Sinulyapan ni Lana si James ngunit hindi na itinuloy ang paksa. Tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad. Naabutan siya ni James at tinanong, nakauwi na ba si Thea? Lumingon si Lana at malamig na sinabi, hindi para sa iyo ang pangalan niya kung gusto mo. Maaari mo siyang tawagan bilang Bria o Brianna. Yan ang tawag sa kanya ng mga tagalabas. Huwag kailanman sabihin ang kanyang tunay na pangalan. Ang paggamit nito ay exclusive sa isang tao lamang. Dumilim ang mukha ni James. At nagtanong siya, sino kaya iyon? Sa kasamaang palad, ayaw sumagot ni Lana. Kumunot ang noo ni James. Exclusive sa isang tao. Nahanap na ba ni Thea ang sarili niyang lalaki? Sa pag-iisip ng posibilidad, naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Naabutan niya si Lana at tinanong, may partner na ba si Brianna? Simpleng sagot ni Lana, hindi. Kung ganoon, bakit isang tao lang ang gumagamit ng tunay niyang pangalan? Sino ang espesyal na tao na ito? Nanatiling tahimik si Lana. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, wala itong kinalaman sa iyo. Nandito ka para gamutin ang ate ko. Di ba? Dapat mong iwasan ang pagpasok ng iyong ilong sa mga gawain ng ating pamilya. Wala itong may dudulot na mabuti sa iyo. Nang makitang ayaw sabihin ni Lana ang marami, pinigilan ni James na mag-usisa pa. Sinundan ni James si Lana sa kalaliman ng bulubundukin kung saan matatagpuan ang Callahan residence. Sa wakas, nakarating sila sa isang bundok na sagana sa Empyrean spiritual energy. Isang engranding manor ang nakatayo sa ibabaw ng bundok at napapalibutan ng mga bulaklak. Naamoy ni James ang mabangong amoy ng mga bulaklak habang papalapit siya. Lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at halamang gamot ay itinanam sa paligid ng manor. Ang ilang mga spiritual butterflies ay sumayaw sa paligid ng mga bulaklak. Na isang magandang tanawin, tinuro ni Lana ang asyenda sa unahan at sinabing, doon ang panganay kong kapatid. Kung hindi mo siya magamot, gagawin kitang mincemeat. Walang awa si Lana kay James. Hinding-hindi siya lalabas ng personal para makipagkita kay James kung hindi dahil nasugatan ng husto ang kanyang panganay na kapatid na babae at nangangailangan ng paggamot. Napabuntong hininga si James at sinabing, isantabi muna natin iyan. Dalhin mo ako sa kanya para masuri ko ang kalagayan niya. Sundan mo ako. Nauna nang naglakad si Lana sa looban. Binuksan niya ang gate at naglakad patungo sa isang silid sa loob ng manor. Sumunod naman si James sa likod niya. Itinulak ni Lana ang pinto. Ang layout ng silid ay parang bahay. Ngunit ang tanawin ay nag-ambala ng isang kurtina sa gitna ng silid.
na nakakubli sa isang kama sa likod nito. Isang babaeng naka-lotus position ang nakaupo sa kama. Hinawi ni Lana ang kurtina. Naglakad papunta sa kama, at tinawag, "Daniel." Sumunod si James at bahagyang nahiya nang makita siyang nakasuot ng manipis at puting damit. Namutla ang mukha ng babae. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Lana. "Ikaw, Lana Thea." Tapos, tumingin yung babae kay James at nagtanong, "Sino kaya ito?" Agad na sinabi ni Lana. Siya ay isang disipulo ng Ancestral Needle Master at dumating upang gamutin ang iyong mga sugat. Pagkatapos ng pagpapakilala, nilingon ni Lana si James at sinabing, "Hindi ko pa rin alam kung paano ka haharapin." Napaawang ang labi ni James at sumagot, "Ang pangalan ko ay James Caden." Tinuro ni Lana ang kapatid at sinabing, "Eldest sister ko ito, bilasan mo at suriin mo siya." Lumapit si James sa tabi ng kama at sinabing, "Pakiusap, hayaan mo muna akong suriin ang iyong kalagayan." Bahagyang tumango ang panganay na anak ng mga kalahan. Saka iniunat ang kanyang kamay. Lumitaw sa harap ni James ang maputi at balingkinitan niyang braso. Agad na sinuri ni James ang kanyang pulso at damaloy sa kanyang mga ugat ang kanyang true energy. Sa isang maikling sandali, kinumpirma ni James ang kalubhaan ng kanyang mga pinsala at sumimangot. Nakatayo sa gilid, sinabi ni Lana, "Nasugatan si Daniel ni Benji Lowther. Isa rin siyang prodigy na ipinanganak sa parehong henerasyon natin. Sa kabila ng pagiging isang mahuhusay na magsasaka, palagi siyang nalulupig sa akin at sa aking mga kapatid na babae. Patuloy siyang lumalaban sa amin. Gumagamit si Benji ng nakakatakot na kapangyarihan na tinatawag na destructive power. At tinatahak niya ang path of destruction. Ang destruction path ay napakalakas. Ang aking kapatid na babae ay dinapuan ng mapangwasak na kapangyarihan. At maging si Bria ay hindi ito maalis sa kanyang katawan. Unti-unting kinakain ng destruction power ang kanyang pisikal na katawan at kaluluwa. Sa kabutihang palad, ang aming nakatatandang kapatid na babae ay mabigat. Kung hindi, matagal na siyang namatay." Tumango si James. Nararamdaman din niya ang kapangyarihan sa katawan nito. Bagamat mababa ang kanyang cultivation rank, malinaw niyang nararamdaman ang destructive power sa katawan ni Daniel. Tama sila na tungkol sa kanyang kapatid na nabubuhay dahil lamang sa kanyang lakas. Kung hindi siya naging ancestral god, hindi sana masupol ni Daniel ang mapangwasak na kapangyarihan. Sumingit si Daniel at sinabing, "Ang mapangwasak na kapangyarihan sa aking katawan ay katulad ng mga uod na matigas ang ulo na kumikapit sa aking laman. Kahit anong paraan ang gamitin ko, hindi ko ito maalis sa sarili ko. Kahit naiwanan ko ang aking kasalukuyang katawan at bumuo ng bago. Hindi ito magiging epektibo dahil nadungisan din ng mapangwasak na kapangyarihan ang aking kaluluwa." Sabi ni Lana, "Ang naiisip ko lang na makakapagligtas kay Daniel ay ang Ancestral Needle Master. Ang Crucifer ay isang makapangyarihang sandata na umiral mula pa noong simula ng universo. Ang gayong isang transcendental na sandata ay dapat na makapagpaalis ng mapangwasak na kapangyarihan sa katawan ni Daniel." Hindi sigurado si James kung kaya niyang gamutin si Daniel. Bagamat maaaring gamutin ng Crucifer ang kanyang kondisyon, ang paggamot ay kailangang pangasiwaan ng isang makapangyarihang individual. Ang mapangwasak na kapangyarihan sa katawan ni Daniel ay napakalakas. Samantala, si James ay may napakababang cultivation rank at ang paggamot ay maaaring bumangon kung hindi siya mag-iingat. Sa kanyang cultivation rank, siya ay mamamatay kung siya ay makatiis sa rebound habang ginagamot. Maaari kong gamitin ang Crucifer para subukang gamutin siya. Ngunit mayroon akong isang kahilingan. Napatingin si James kina Lana at Daniel. Tinanong ni Lana, "Ano ang iyong kahilingan?" Sagot ni James, "Gusto kong makita si Thea. I mean, Bria."
Mangyaring hilingin sa kanya na pumunta ng personal upang isagawa ang paggamot sa crucifixion. Si Daniel ay nasugatan ng isang Terra Ancestral God. Masyadong mababa ang rank ko sa cultivation para gawin ang procedure. Kung hindi ako mag-iingat, mamamatay ako kapag nag-backfire. Ayokong makipagsapalaran. Nanlaki ang mata ni Daniel sa gulat. Gusto mong makita si Brianna? Sagot ni Lana. Not a chance. Si Brianna ay kasalukuyang nasa pag-iisa at hindi makapunta dito. Ipasa sa akin ang crucifixion. At turuan mo akong gamitin ito. Ako na ang magpapagamot. Hindi pwede yun. Agad naman siyang tinanggihan ni James. Dahil pagkakataon yun para makilala si Thea. Hindi ganoon kadaling sumuko si James. Naglakbay siya sa primeval age para lang mahanap siya. Bagamat may tiwala siyang si Bria si Thea, gusto niyang kumpirmahin ito sa sarili niyang mga mata. Tahimik na pinag-isipan ni Lana ang kanyang proposal. Maya-maya, sabi niya, talagang nag-secluded si Brianna sa ngayon. Mangyaring maghintay dito. Hahanapin ko siya at tingnan ko kung mapaalis ko siya sa pag-iisa. Si James ay gumawa ng isang gesture para sa kanya upang magpatuloy. Hindi na nagsalita pa si Lana at lumabas na ng kwarto. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. At lumipad ang isang malapit na upuan. Umupo siya at tinignan si Daniel na naka-lotus position sa kama. Pinagmasdan niya ang mahina nitong figure. Nakasuot ng manipis na damit si Daniel na nagpatingkad sa kanyang perpektong figure. Napakaganda din ng mukha niya. Gusto mo ang nakikita mo. Tumingin si Daniel kay James at ngumiti ng mapanukso. Sa tunog ng komento niya, bumalik sa katinuan si James. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, "Nice to meet you, Daniel. Magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay James Caden." Bahagyang tumango si Daniel at sinabing, "Hindi ko inaasahan na may kahalili ang Ancestral Needle God. Ipinasa pa niya sa iyo ang crucifixion." Hindi interesado si James sa sinabi niya. Masasabi niyang mas madaling kausap si Daniel kumpara kay Lana. Narinig ko mula kay Lana na ang paggamit ng pangalan ni Thea ay pinaghihigpitan. At isang lalaki lamang ang maaaring magsalita ng kanyang tunay na pangalan. Oo, tumingin si Daniel kay James at nakangiting tanong. Paano mo nalaman na Thea ang pangalan niya? Sinabi ba sa iyo ni Lana? Hindi sumagot si James sa tanong niya at nagtanong. Sino ang lalaking ito? Siya ba ang manliligaw ni Thea? Tumingin si Daniel kay James at tumawa. Maswerte ka at walang mga tagalabas dito. Kung may lumabas na balita na Thea ang tawag mo sa kanya. Malamang na malapit ka nang mamatay sa isang tigang na bundok. Medyo nakakunot ang noo. Tanong ni James. Ganoon ba kalala? Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa? Si Daniel ay napakagaan at walang balak na itago ang katotohanan. Tanong niya, alam mo ba ang tungkol sa Ancestral God Herschel? Diyos ng ninuno Herschel. Natigilan si James. Saglit lang siyang nasa primeval age at may alam siyang ilang sikat na powerhouse sa panahong ito. Ang pangalang binibigkas ni Daniel ay hindi niya narinig noon. Sino yan? Makapangyarihan ba siya? Inilibot ni Daniel ang kanyang mga mata at sinabing, "Ikaw ba talaga ang disipulo ng Ancestral Needle Master? Paanong hindi mo malalaman ang tungkol sa Ancestral God Herschel?" Nahihiyang sabi ni James, "I've never heard of him before. Please paliwanagan mo ako." Nakangiting sabi ni Daniel, "Ang swerte mo at ang gwapo mo. Sasabihin ko kasi na curious ka." Agad namang napangiti si James. Nais niyang malaman ang higit pa tungkol sa Ancestral God Herschel. Na naramdaman na maaaring siya ang kanyang karibal sa pag-ibig. Ang tunay na pangalan ng Ancestral God Herschel ay Herschel Theophanes. Siya ay mula sa Mount Heavenly Path. Hindi ko na ay detalye ang pagkakakilanlan niya. Kung hindi, baka matakot kita. Nagsimulang magbahagi si Daniel ng kaunting impormasyon tungkol sa Ancestral God Herschel.
Nakakuha si James ng ilang mahahalagang impormasyon at nagtanong. Siya ay mula sa Mount Heavenly Path, at ang kanyang apelyido ay Theophanes. Dapat kamag-anak siya sa Macrocosm Ancestral God. Si Hadad Theophanes. Di ba? Anak ba siya ni Hadad? Nakangiting sagot ni Daniel. Naiinip na sumimangot si James at sinabing, "Huwag mo akong kulitin. Sagutin ang tanong." Humalaklak si Daniel. Siguradong mainitan ang ulo mo. Ang Herschel ay isang powerhouse na kilala sa maraming epoch. Naabot na niya ang tunay na tugatog ng bawat ranggo ng kultibasyon at napakalakas. Ang tuktok ng bawat ranggo ng paglilinang. Iyan ang lubos na tagumpay. Bagaman siya ay isang Terra Ancestral God lamang. Siya ay napakalakas at maaari pang humarap sa isang Kylem Ancestral God. Bumalik ang relasyon ni Brianna at Herschel. Hindi ko maipaliwanag sa iyo ang lahat. Pero, in short, may gusto si Herschel kay Brianna. Gayunpaman, hindi niya ibinabalik ang kanyang nararamdaman. Nakahinga ng maluwag si James. Sabi ni Daniel, walang tao sa mundong ito ang maglalakas loob na ligawan si Brianna dahil kay Herschel. Nakapanatag ang loob ni James sa kanyang mga salita. Hindi siya nag-aalala sa totoo lang nag-aalala siya kay Herschel. Habang nakikipag-usap si James kay Daniel, sa wakas ay dumating si Lana sa seclusion sanctuary ni Thea. Sa loob ng isang courtyard house sa isang bundok. Isang babaeng nakasuot ng asul na damit ang nakaupo sa banig nang lumabas ang malakas na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ito ay walang iba kundi si Thea. To be precise, ito ang pangunahing katawan ni Thea. Ang Ancestral God Rank Elixir ay ginawa gamit ang isang bakas ng kanyang kaluluwa na nakuha mula sa kanyang pangunahing katawan. Sa pagkakataong iyon ay bahagyang nakapikit si Thea. Biglang may lumitaw na figure sa isip niya. Nakatalikod sa kanya ang figure. Kahit anong pilit niyang makita ang mukha nito. Laging nakakubli ang mga facial features nito. Biglang bumalik si Thea sa realidad. Kumalabog ang dibdib niya nang mawala sa isip niya. Bamulong siya. Siya na naman. Paminsan-minsan ay pumapasok sa kanyang isipan ang figure mula pa noong bata pa siya. Sa nakalipas na mga epoch, ilang beses na lumitaw ang figure ng lalaki. Gayunpaman, hindi niya malinaw na makita ang hitsura ng lalaki. It has been about an epoch since he last appeared in my mind. Akala ko hindi na siya lilito. Pero siya pala. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit siya nagpakita sa isip ko simula pa noong bata ako? Sa tuwing malapit ko nang makalimutan ang tungkol sa kanyang pag-iral. Lumalabas muli ang kanyang imahe. Kumunot ang noo ni Thea. Ang lalaking nasa isip niya ay matagal ng misteryo sa kanya. Kahit na siya ay naging Kylem Ancestral God at isa sa pinakamalakas na tao sa universo. Hindi pa rin niya matukoy ang pagkakakilanlan nito. Brianna. Isang boses ang nagmula sa labas ng kwarto. Tumayo si Thea, binuksan ang pinto, at lumabas. Agad na lumapit si Lana at sinabing, "Nawala ka na sa pag-iisa. Malaki, sumama ka sa akin. Kailangan nating iligtas si Daniel." Gulat na tanong ni Thea. "Anong nangyari? Sasabihin ko sa iyo sa daan." Nakipag-chat si James kay Daniel saglit. Bagamat si Daniel ay isang ancestral god, hindi siya naging mapagmataas. Masaya siyang kausap ni James. Hindi nagtagal, bumalik si Lana na may kasamang magandang babae. Kumatok, kumatok, kumatok. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga katok. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Dalawang babae ang pumasok sa kwarto. Agad na tumayo si James at lumingon sa dalawang babae. Nabaling ang tingin niya sa babaeng nakatayo sa likod ni Lana. Pakiramdam ni James ay parang tumigil sa pagtibok ang puso niya nang masulyapan siya. Siya na, si Thea talaga. Tuwang-tuwa si James. Kaagad pagkatapos, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya.
Biglang bumalot sa kanya ang kanyang emosyon. Lumapit siya at tinawag, Thea. Bago pa man siya makalapit kay Thea ay napatumba siya ng isang misteryosong puwersa. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. At siya ay tumalsik ng isang bibig ng dugo. Nakablo na damit si Thea. Siya ay matangkad at balingkinitan. Ang kanyang napakarilag na mukha, gayunpaman, ay malamig. Napatingin siya kay James na umuubo ng dugo sa lupa. Sino siya? Malamig na tanong ni Thea na halatang naiinis sa pabigla-bigla ni James. Sagot naman agad ni Lana. Siya ay isang disipulo ng Ancestral Needle Master. Ang pangalan niya ay James Caden. Nandito siya para gamutin ang mga sugat ni Daniel. Alam na ni Thea kung paano nasugatan ang kanyang panganay na kapatid. Hindi niya pinansin si James at naglakad siya para tingnan ang kalagayan ni Daniel. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang sinasabi, ito talaga ang kapangyarihan ng Destruction Path. Ang tanging makapagpapaalis sa mapangwasak na kapangyarihan ay ang tagapako. Bumangon ulit si James. Bagamat siya ay nasugatan, hindi siya naabala. Tumingin si James kay Thea na nakangiti. Sa wakas ay natagpuan niya siya. Ang kanyang pagsisikap na maglakbay mula sa hinaharap hanggang sa primeval age ay hindi nawalan ng kabuluhan. Nakahinga si James nang makitang maayos at buhay na si Thea. Tumingin si Thea kay James. Iniunat ang kanyang kamay, at sinabing, ibigay mo. Gulat na tanong ni James. Anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Thea. Crucifer, ibigay mo sa akin. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni James ang crucifer at ibinigay kay Thea. Pagkalampas nito, may bigla siyang naalala at nagmamadaling sinabi, Teka Thea, sa tingin ko, mas mabuting ibalik mo ito sa akin. Sino ka para tawagin ang pangalan ko? Napatingin si Thea kay James ng masama. Agad na naramdaman ni James na nakulong ng isang mahiwagang puwersa at hindi makakilos. Parang pinupunit ang katawan niya. Brianna, huwag kang masungit. Paalala agad ni Daniel sa kanya. Hinulaan ni James na ang crucifer ay maghihikayat ng karmak na galit. Ang isang crucifer ay umiral na sa primeval age na ito. Ang pag-aari ni James ay mula sa hinaharap. Dahil sa karma power, bumukas muli ang mga sugat ng heavenly path sa kanyang katawan. Agad na naramdaman ni James ang matinding kirot sa kanyang katawan. Napangiwi ang kanyang mukha sa sakit. At ang kanyang noo ay basang-basa sa pawis. Mga pinsala mula sa landas sa langit. Nagulat ang tatlong taong naruroon nang maramdaman nila ang mga sugat ni James. Katawan. Ang magkapatid na babae ay ancestral gods at pamilyar sa mga pinsalang dulot ng heavenly path. Sila ay itinuturing na pinakamakapangyarihang mga powerhouse sa kanilang ranggo. Bukod dito, hindi na sila nakatali sa landas ng langit. Gayunpaman, hindi sila mangangahas na suwayin ang landas sa langit. Sa kanilang kaalaman, kakaunti lamang ang maaaring magdulot ng mga pinsala gamit ang Heavenly Path H's power. Ang isa ay isang macrocosm ancestral god. Pangalawa ay si Radimir, na kumokontrol sa landas sa langit. Pangatlo ay ang mga tagahatol ng langit. Nagpalitan ng tingin ang tatlong magkapatid. Umupo si James sa sahig sa isang lotus position. Hinihimok ang kanyang dark power na sugpuin ang mga pinsala ng heavenly path. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sakit ay hamupo ng husto pagkatapos niyang halos hindi napigilan ang mga pinsala. Bumangon siya sa sahig at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Tinitigan siya ni Thea at nagtanong, anong nangyari? Ano ang tawag sa karma power? At saka, bakit mayroon kang mga pinsalang hinarap ng landas sa langit? Napatingin din sina Lana at Daniel kay James na nagtataka. Ang pangunahing layunin ni James ay makita si Thea. Wala siyang planong iligtas si Daniel sa simula pa lang. Ngayon, kinumpirma niya na ligtas at maayos si Thea. Napakamot siya ng ulo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili.
Maraming nangyari sa nakaraan. Malamang hindi ka maniniwala sa akin kahit ako mismo ang magpaliwanag. Kaya kalimutan mo na, dahil wala namang dapat pag-usapan. Mag-leave muna ako. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at sinubukang umalis. Agad namang lumipat si Thea sa harapan ni James at hamarang sa daanan. Malamig na sinabi, "Bakit ka umalis nang walang paliwanag?" Sumingit din si Lana, na nagsabing, ang crucifer lang ang makakapag-alis ng mapangwasak na kapangyarihan sa katawan ni Daniel. Kung aalis ka ngayon, ano ang gagawin natin sa kalagayan ni Daniel? Walang magawang sinabi ni James. Actually, I'm from the future and I got my crucifer at some point there. Noong bumiyahe ako dito, dinala ko ito. Mayroon ng tagapako sa panahong ito. Kaya, nang ilabas ko ang akin, naakit nito ang karma power dito. Ikaw, hindi makapaniwalang tumingin si Thea kay James. Mula sa hinaharap, walang magawa si James. Wala akong magagawa kung hindi ka maniniwala sa akin. Nasabi ko na sayo lahat ng kaya ko. May balak ka pa bang itago ako dito? Malamig na tinignan siya ni Thea at nagtanong. Kung hindi ka pumunta dito para iligtas si Daniel, ano ang pakay mo sa pagpunta sa Callahan Residence? Napatingin si James kay Thea. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya, naparito ako para makita ka. Pat, agad namang tumawa si Lana at sinabing, you better stop with the nonsense. James, walang makakapagligtas sa iyo kung masisiraan ka ng loob ni Brianna. Ramdam ni James ang puot na nagmumula kay Thea. Kaya natural na tumigil siya sa pagsasalita. Bitawan mo siya, Brianna. Suhestyon pa ni Daniel. Matigas na sagot ni Thea. Hindi. Paano natin hahayaan na umalis ang isang kaina-hinalang lalaking may hindi kilalang background pagkatapos niyang pumasok sa ating tahanan? Ikukulong ko muna siya. Hahanapin ko ang Ancestral Needle Master at dadalhin ko siya dito para tanungin kung paano sila magkakilala. Hindi mabago ni Daniel ang isip ni Thea. Napatingin sila na kay James. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na hindi rin siya makakatulong sa kanya. Nilingon ni James si Daniel. Pero wala rin siyang magawang ekspresyon. Sumigaw si Thea, "Guards!" Agad na bumukas ang pinto. At may ilang gwardya na pumasok sa silid. Magalang nilang sinabi, "Ano ang iyong mga order?" "Ms. Brianna," utos ni Thea sa kanila. "Ikulong mo siya sa piitan." Hindi nakatiis si Daniel at sinabing, "Hindi mo siya kailangang ikulong sa piitan. Hayaan siyang tumira sa isang hiwalay na bahay sa ngayon. Hanggat hindi siya umalis sa Callahan Residence. Maaari nating harapin siya pagkatapos mahanap ang Ancestral Needle Master." Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Thea, "Sige." Pagkatapos noon ay pinaalis na si James sa kwarto. Sa una, siya ay ikukulong sa piitan. Gayunpaman, nakiusap si Daniel na makulong siya sa isang hiwalay na manor sa loob ng Callahan Residence. Isang malakas na pormasayon ang itinayo sa labas ng patio, at hindi siya makatakas sa kanyang kasalukuyang lakas. Kaya naman, walang choice si James kundi ang pansamantalang manatili sa Callahan Residence. Kahit kinulong siya ni Thea, hindi siya nagalit. Ang layunin niya sa paglalakbay sa Primeval Age ay mahanap pa rin si Thea. Ngayong nakita na niya ito, sulit na ang lahat. Matapos makulong sa loob ng courtyard house, panatag na ang loob ni James. Sa kabilang banda, umalis si Thea sa Callahan Residence matapos makulong si James. Pinlano niyang hanapin mismo ang Ancestral Needle Master at hilingin sa kanya na iligtas si Daniel. Ang iba pang miyembro ng Callahan ay interesado sa pagkakakilanlan ni James. Kaya ginamit nila ang kanilang malawak na intelligence network upang magtanong tungkol kay James. Kinailangan nila na pumunta at patunayan ang mga alingaw-ngaw para sa kanyang sarili.
Gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata ang Crep Myrtle Divine Rumors para kumpirmahin kung si James nga ay disipulo ng Ancestral Sword Master. Hindi naabala si James at ipinatawag ang Crep Myrtle Divine Sword. Inabot niya ito sa kanya at sinabing, "Here, go ahead." Kinuha ni Lana ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanyang kamay. Sa sandaling hinawakan niya ito. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula rito. Sa kabutihang palad, siya ay isang ancestral god at nagawang maghari nito. Nang maramdaman ang kapangyarihan mula sa Crep Myrtle Divine Sword, nagulat siya. Ay ito ba talaga ang Crep Myrtle Divine Sword? Sagot ni James, "Siyempre, ginagarantiya ko ito ang tunay na pakikitungo." Ibinalik niya ang Crep Myrtle Divine Sword kay James at tinanong siya. "Sinabi mo na ikaw ay mula sa hinaharap. Ngunit bakit may mga tsismis na ikaw ay disipulo ng Ancestral Sword Master?" Tungkol dyan. Bahagyang natigilan si James sa tanong niya. Maya-maya, nakangiting sagot niya. Ang Crep Myrtle Divine Sword na mayroon ako ay mula rin sa hinaharap. Wala akong mga kamag-anak o kaibigan sa edad na ito. Kaya medyo mahirap makarating dito. Wala akong choice kundi magpanggap na alagad ng Ancestral Sword Master. Tumawa si Lana at sinabing, "Haha, medyo kawili-wili ka. Hindi ako nagbibiro. Lahat ng sinasabi ko sa iyo ay totoo." Seryosong sabi ni James. Tuluyan nang nag-iba ng topic si Lana. Naaalala niya ang impormasyong nakalap ng kanilang intelligence network, na sinasabing naunawaan ni James ang 500 pagkatapos suriin ang Sacred Blossom. Bukod dito, nilinang pa niya ang Ausias ng 500. Nga pala, nilinang mo ba ang 500 ng Ausias? Hindi makapaniwalang tumingin si Lana kay James. Ang 5 Great Paths ay hindi kapani-paniwalang misteryoso. Sa buong panahon, kakaunti ang Nagel-inang ng 500. Ang gayong mga tao ay itinuturing na tunay na mga kahanga-hanga at mga powerhouse. Gayunpaman, ang mga magsasaka na ito ay nakayanan lamang ang isa sa 500. Gayunpaman, natutunan ni James ang lahat ng 5 Great Paths. Agad na tinawag ni James ang 500 Ausias sa harap ni Lana. Anong F***? So totoo pala yun. Nagulat si Lana. Hindi sinasadyang nagmura si Lana habang napabulalas. Sa kabilang banda, mahinahong inalis ni James ang mga Ausia at nagtanong. "May iba ka pa bang gustong itanong?" "Lana Thea." Napatingin si Lana kay James gamit ang maningning niyang mga mata. Tapos, sabi niya, "Sabi mo wala kang kamag-anak o kaibigan dito. Di ba? Paano kung maging alagad ko? Dadalhin kita sa ilalim ng aking pakpak mula ngayon. Sa akin bilang iyong guro. Walang maglalakas loob na hawakan ka." Paf! Agad namang humagalpak ng tawa si James. "Anong nakakatawa?" Sincere na sagot ni James. "Hindi kita kayang maging guro. Magiging medyo convoluted ang relasyon natin.